Topic po natin, 5 medyo matatamis na pagkain, mga sweet foods na pwede sa diabetes. Possible ba to? Diba, alam naman natin, pag matamis, bawal sa diabetes. Pero syempre, meron tayong sweet tooth eh. Misa kailangan mo kumain ng matamis eh. So, ano tong 5 na medyo matamis lang? Hindi ko sinabi matamis na pwede sa diabetes. Tingnan natin. Number 1, dark chocolate. Okay? Actually, yung dark chocolate, dapat more than 70% cocoa siya. Actually, hindi na siya matamis eh. Mapait-pait to. Okay? Mapait-pait na to na medyo matamis-tamis pa konti. Pero ang dami ng kakainin, hinay-hinay pa rin, mga 30 grams lang. So, isang maliit na bar lang yan. Kung ito yung palad nyo, mga ganyan lang siguro. Maliit lang siya, maliit lang. Maliit lang siya. Okay, 30 grams ng dark choco. Number 2, dark chocolate, maganda rin. Maganda sa puso, may flavonoids, diba? Ayaw mo lang yung mga milk chocolate o yung mga chocolate chips na matatamis. Number 2 na pwede na medyo matamis, gelatin. Okay? Bilang dessert, gelatin. Pero yung gelatin na low sugar, hindi yung ibang hagawa ng gelatin na flavored gelatin. Yung gelatin na matabang-tabang, maganda po. May pag-aaral na maganda siya sa diabetes. At hindi siya nakasasama. Pwede siyang dessert. Number 3, mansanas, apple. Okay? Apple, di ba? An apple a day keeps the doctor away. Ang apple, hindi siya talaga matamis, pero may apple na matamis. Ang apple, mababa ang glycemic index. Ibig sabihin, kahit kumain ka ng maraming apple, 2, 3 apple sa isang araw, pwede. Kahit diabetic ka. At mataas siya sa fiber. Pagkakain kayo ng apple, hugasan maigi yung balat, hugasan para walang mga pesticide, walang toxin. Tapos, pwede mo kainin konti ang balat. Yung fiber kasi, yung pectin na sa balat eh. Kung marami kang fiber makakain, bababa pa cholesterol mo, bababa pa blood sugar mo. So, apple pwede sa diabetes. Number 4, pears. Peras, yung kulay yellow. Okay, mas matamis siya sa apple, pero ang benefits niya halos pareho sa apple. Halos pareho benefits niya. High fiber din siya. Tapos, yung balat nga niya, very high fiber. Yung consistency niya, halos pareho. Hindi rin ganun katamis. Number 5, pwede ang plain yogurt. Yogurt, maasim, di ba? O, merong yogurt ice cream na yung, wag lang, meron kasing yogurt ngayon na flavored na, ginawa ng strawberry o kung ano pa nilalagay. Hindi na healthy yon. O nilagyan ng maraming sugar din. Pero yung plain yogurt, yung maasim-asim, mas maganda pa siya, syempre, compared sa ice cream. Kasi ice cream, gatas, matamis talaga. So, yogurt, a little better siya. So, pwede yan. Okay? Dark choco, gelatin. Ano yung jello? Iba naman yung jello, marami ng sugar yun eh. Dark choco, gelatin, apple, pears, yogurt. Yan ang medyo matamis-tamis na pwede. Pwede rin naman, dagdagan natin itong 5. Pwedeng strawberry. Okay? Kung merong sa Baguio, may strawberry na matamis na talaga na hindi mo na kailangan lagyan na kung ano-ano. O yung, and lastly, meron yung mga ice cream na, yung mga popsicle lang. Oo, matamis siya, pero compared sa full cream milk na ice cream, pwede na itong medyo pagka-popsicle konti. Yung mga ibang matatamis na gusto nyo, ay yung mga cake at iba pa, hindi ko naman sinabi pigilan lahat, magagalit din kayo. Pwede kumain, pero litan mo na lang yung slice. Kung sa cake talagang manipis lang kasi nga yun, mga nagpapataas ng sugar. So, ito lang yung mga pwede. Kasi yung mga ibang matatamis, hindi na okay. Yung mga soft drinks, hindi na okay. Iced tea, asukal, ice cream, donut, cake, pastries, yun. Pwede, pero mabilis magpataas ng blood sugar. Bukod dito, idagdag na rin natin, nagbibigay na rin tayo ng tips Meron namang pagkain na hindi matamis. Wala siyang sweet, pero masama sa diabetes. In short, pag sinobrahan mo to, nakasasama pala sa diabetes. Ano tong mga bagay na to na hindi naman siya matamis, pero
Yung iba kasi, pag nakita nila, itong pagkain hindi matamis, pwede na. Hindi ganun po. Merong 7 pagkain na hindi matatamis, pero ingat at medyo hinay-hinay sa diabetes. Number 1, starchy vegetables. Yung gulay na maraming starch, maraming carbohydrates. Ano to? Patatas. Di ba? Patatas, parang kanin yan. French fries. Ayan, mapampataas ng blood sugar. Yung mga corn, mais. Healthy ang corn, pero kung kumain ka ng 1-2 corn, parang isang platong kanin na yun, pareho na yun. Diba? So, tataas din blood sugar mo dyan. Patatas, corn, kalabasa. Kalabasa is very healthy. Vitamin A, antioxidant. Kaya lang pag sinobrahan mo, bilang yan parang kanin na. Green peas, kasama din yan. Kamote, maganda ang kamote, healthy ang kamote. Ang point is, actually, itong mga kamote, better pa to than rice. Mas mababa glycemic index nila. Pero kasama rin sa bilang ng dami ng kakainin nyo. Hindi porke patatas, pwede mo na kainin ng marami. Tataas ang blood sugar. Ang gulay na gusto natin, yung gulay na mababa ang glycemic index. Ano itong mga gulay? Ito yung mga green leafy vegetables. Ito yung pampababa ng blood sugar, mga kangkong, spinach, lahat ng talbos, pwede. Basta green leafy, pechay, pwede. Malunggay, pwede. Ampalaya, ampalaya, pampababa ng blood sugar. Okra, maganda rin yan, gulay. Ito yung mga okay na gulay, pang mayaman. Kale, okay din, pero mahal yun So, yung mga starchy, patatas, corn, hinay-hinay, pero yung mga kangkong, spinach, talbos, mas marami pwede. Number 2, na hindi matamis, na medyo bawal sa diabetes, yung red meat, yung baboy, baka, processed meat, hotdog, ham, lahat yon. Hindi ko sinabi bawal kainin, pero may pag-aaral, 63,000 people ito sa China to ginawa. Yung mahilig sa red meat at prito, fried meat, mga pork chop, ganyan, mga steak, puro hotdog, mas tumataas ang blood sugar. After ilang years, diabetic. Marami nagiging diabetic. Bakit? Malamang sa prito, sa mantika. Siguro araw-araw prito ang gusto nila. Plus yung processed meat, may nitrates, preservative na hindi rin maganda sa katawan. Number 3, white rice. Siyempre, kanin, hindi naman matamis ang kanin, pero pagdamihan mo ang kanin, o yung mga pagkain gawa sa kanin, tataas ang blood sugar natin. Kaya nga, sabi ko kung dati 1 cup, kung kaya mo half cup of rice, kung dati 2 cups, kung kaya mo 1.5 cup, pero yung mga only rice na kanin ng kanin, lalo na pag ginawa mo pang sinangag o fried rice, mas mataas pa calories. Kasi yung mantika, may calories pa yun May, di ba, sinangag, may asin pa. So, lahat siya tataas, nakakataba. May pag-aaral yung mahilig talaga sa kanin, malakas sa kanin, 20% higher chance magkaroon ng type 2 diabetes. Okay? So, mas gusto natin, bawasan yung kanin, damihan yung gulay. Or kung gusto yung kanin, brown rice better. Okay? Number 4, pati pandesal. Okay? Pandesal, pati puto, mga kakanin natin. Actually, puto, isip mo yung kulay puti, di ba? Parang hindi naman ganun katamis. Bilo-bilo, di ba? Gusto natin yan sa ginatan, parang hindi naman ganun katamis. Pero gawa siya sa rice Gawa siya sa rice. Tsaka, may sugar din yan. Lalo na yung pandesal natin sa Pilipinas. Di ba yung pandesal natin, pwede mo na tayo kasi pandesal and soft drinks ang pinagsasama. Pero ang pandesal sa Pilipinas, ayon sa mga bakers na kilala ko, ang taas ng sugar content natin. Kaya pag kumain ka ng tinapay sa ibang bansa, yung mga French bread, kita mo, walang lasa. But sa kanila, walang lasa. Ba sa atin, ang tamis. Talagang nilalagyan ng maraming sugar yun. Nilalagyan pa natin ng palaman. Paano na? Gawin mo pang ensimada. Gawin mo pang Spanish bread. Talagang matamis na yun. So, pandesal, puto, kakanin, pwede kainin, pero isipin nyo, parang kanin siya. Binibilang natin yung dami. Nakakataas din ng blood sugar. Number 5, yung mga junk food na maalat. Salty junk food, mga chips, kung ano nung potato chips, ano pang chips, mga cornix,
mani na maraming asin, yung mga processed meat na maalat, yung popcorn, healthy ang popcorn, pero pag ginawa mo ng buttered, salted popcorn, junk food, hindi na po ganun hindi na healthy syempre. Ang recommended salt intake natin, 2,000 milligrams lang in a day. Sobra-sobra to pag kumain ka nito. So, pag salty yung pagkain, pwede ma-high blood sa asin, pwede ka magmanas sa paa, magmanas sa muka, pwede masira ang kidneys, magkaka-kidney problem dahil sa alat. At pag may high blood, may sakit sa kidney, kasama na yan, diabetes. Diba? Konektado kasi ito. Usually, ang isang pasyente, merong metabolic syndrome na tinatawag. Ang metabolic syndrome, parang na-chapsuy mo yung sakit. So, pag isang pasyente, middle age, 40, 50 years old, mataba, tapos ma-expect mo na yung blood test niya, mataas ang blood sugar, diabetic, may high blood, mataas ang cholesterol, mataas uric acid, later on, masisira kidneys, magkakasama yun. Tawag doon metabolic syndrome. Number 6, pritong pagkain. Okay? Fried foods, lalo na yung prito na may breadings, yung may balot. Let's say, fried chicken, everyday fried chicken. Siyempre, fried puro mantika. Tapos yung fried chicken mo, may breadings pa. Yung binabalot. Ang problema sa breadings, yun na nag-absorb ng maraming mantika. At yun, doon napupunta lahat ng mga alat. Alat, seasoning na so magiging super alat at super salty kahit yung fried chicken mo. Tapos nilubog mo pa sa mantika, alam niyo naman, pag nilubog ang ulam sa high heat, hindi maganda. Kahit nga yung mga pritong isda is healthy, mataas ang omega-3 fatty acids, pero yung isda na nilagyan mo na ng breading na prito, hindi na ganun ka-healthy. Kasi yung high heat, fried foods, pwede magkaroon ng mutagenic compounds. Nasisira yung genetic material nagbabago. So, pwedeng cancer causing. Possible lang. Meron siya yung mga bad components to, yung mga heterocyclic amines. Ayaw natin yan. Advanced glycation and products, AGE. Hindi natin gusto yan. Nagkakaroon ng insulin resistance at magkaka-diabetes sa ibang araw. Gusto natin baked, grilled, broiled, or roasted. Number 7, sausawan. Okay? May mga sausawan nakatago yung alat at asukal tulad ng ketchup. Okay ang ketchup, di ba? Gusto natin. Kamatis, healthy. Pero pag ginawa mo na kasing ketchup, ang daming salt. Kaya nga yung mga may kidney patients, yung mga mataas ang creatinine, bawal na ang ketchup. Sobrang alat salty and sweet, marami nakatago. Okay, yung kamatis mismo pwede. Mayonnaise, syempre, fatty ang mayonnaise, di ba? Thousand Island sauce, ranch sauce, minsan hindi mo halata Pero doon nakatago yung high fat, high salt, at may mga sugar na nakatago. Anong sausawan? Maganda, suka. Suka, pampababa ng blood sugar. Di ba? Alam natin, suka. O kalamansi. Ako, suka, kalamansi na lang. Yun na lang gamitin natin. Suka, nakakababa ng blood sugar. Di ba? Sinabi ko sa inyo, apple cider vinegar, kahit sukang puti, acetic acid yan. So, kahit 2 kutsarita sa isang araw, minsan 2 kutsarita sa salad. Yung iba, ang ginagawa, iniinom 1 kutsaritang suka, nilalagay sa tubig, iniinom before meals. May konting pag-aaral yan na nagpapababa ng blood sugar. Pero syempre, kung mataas na sugar mo, magpapacheck tayo sa doktor, di ba? Lalo na kung mataas. Ito mga tips naman natin, tulong lang sa diabetes para mas mapababa yung gamot ninyo. Kasi ayaw natin tumaas ang sugar nyo. Sa diabetes kasi, kahit konting taas lang sa sugar, ayaw na natin So, healthy food, pag tumataas yung sugar, napakain ka, nagkamali ka, imbis na magsisi, maglakad ka ng mga 2,000, 3,000 steps. Para pag nag-exercise ka, bababa yung blood sugar. So, sana po nakatulong to, tamang pagkain, tamang exercise, at syempre, gamot mula sa mga endocrinologists para makontrol ang blood sugar. Salamat po.